Iba pang balita naman tayo na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa labas at sa loob ng bansa. Pag-uusapan po natin itong survey ng SWS, Social Weather Station. Itong SWS, very credible ito. Ito yung nagkakandak ng mga, sa Tagalog pa, sinong malakas na kandidato at sinong mahina. For the month of June, July na ngayon, di ba? So January, February, March, April, May, June, 6 months. Nagkaroon ng survey ang SWS from June 20 to 29, 9 days. Buong Pilipinas ito. So meron silang at random. So pupunta sila sa isang area, ganun-ganun magtatanong. I-total nila yan, i-compute, ipapalabas nila kung sinong malakas. Lumabas po na 58%. Mataas ang rating ni Vice President Sara Duterte. March, April, May, June, sa first quarter, 54%. Sa second quarter, umabot siya ng 58%. Nagsimula na pong impeachment ito. So, ibig sabihin, whether they like it or not, hindi nila mapipigilan ang popularity ni Vice President Sara Duterte. So, bakit kaya nami-maintain ni Sara yung popularidad? Bakit mahal siya ng tao? Yung dapat imbestigahan yung flood control. Ang daming lumubog, ang daming mga issue sa korupsyon. Ngunit wala pong nangyari doon. At ang nangyari, nakasentro sa kanya lang. Yung mga issue naman doon, generally, hindi mabigat na kaso for culpable violation or sa pagtatanggal sa kanya. For example, yung threat, yung mga testigo, walang kwan. In fact, inurong na nila yung mga witnesses. Makikita naman ng tao yung sa hearing. Ang daming problema ng ating bansa, bakit yun na issue na yun? Ang isang nakikita dito, talagang gustong tanggalin siya para wala ng kalaban sa 2028. Pero kahit anuin mo yun, nandiyan pa rin yung sentimento ng mga tao. Very important, maayos yung pakiusap ng mga tao. Ano yung pakiusap na yun? Siguro ituloy na yung flood control investigation. Then kung titingnan mo, based sa record, mas marami nga yung natatanggap ng ibang official compared dito kay Vice President Sara. In terms of public funds, pera ng bayan. For example, yung confidential fund, ilan man lang yung kanya. Mas malalaki pa yung natatanggap ng mga departamento kaysa kanya. Pangalawa, sinabi na ng Commission on Audit na malinis yung record at nagagamit. At bago lang, sinabi ng Department of Budget Management na ginamit yung pera para sa tao. So, ano pa ba ang pinaghahabol natin tungkol dyan? So, dahilan dito, kitang-kita ng mga tao. Isa lang ang nakita kong dahilan dito. Bakit tumataas siya? Sa survey at popularidad. Kitang-kita ng tao na si Vice President Sara walang kasalanan at nagtatrabaho lang. Pangalawa, hindi mo na mapigilan dahilan sa social media. Lahat nakikita ng tao hindi mo na matago. So, alam na lahat. And dahilan dito, yung mga tao ay parating na sa katotohanan. So, pangalawa, ang problema ngayon ng mga tao, hindi si Vice President. Ang problema yung mahal na bigas, yung mahal na kuryente, mahal na tubig. Ang problema ng tao, yung sweldo ng tao ay tamang-tama lang. Yun ang... Pero kung tingnan mo, lahat ng persa ng gobyerno, doon kay Sara. So, in fact, para sa akin, daanin na lang ito sa eleksyon. Malapit naman. Tapusin na lang natin ito. Ilan man lang yung inahabol kaysa ginagasto araw-araw, dahilan lang sa isang tao. Then, ipapalabas natin na talaga siya ang problema. Hindi po ang problema si Vice President. At ito ay nakikita ko sa sentimento ng tao. Kasi kung problema si Vice President, matagal nang bagsak na yung kanyang survey. Pati ang survey nga, tumataas. Tapos sasabihin natin na walang tiwala yung mga tao. Paano yan? So mga kaibigan, ito po yung nakikita nating ayusin. At ang tanong,
Bakit mataas pa rin si Vice President Sara? Dahil hindi po yun. Mali ang pagka-target, mali yung issue. Ang issue natin yung kahirapan ng tao. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas po. Malin po natin ito. God bless Philippines. See you next time and bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.